Kumusta mga paps? Once again, Pedro on Pace PH. Well, ngayon, pag-usapan natin, maraming Pinoy ang lumilipat sa e-bike. Lalo na ngayong pumapalo na sa almost 100 pesos ang isang litro ng gasolina. Tama lang yan, makakatipid ka talaga. Pero ang problema, dahil sa demand, dumadami rin yung nagbebenta ng e-bike na hindi ligtas, hindi sulit at minsan delikado pa. So, ang gagawin natin ngayon, bibigyan kita ng 5 type ng e-bike na hindi mo dapat bilhin. Hindi ko sasabihin yung brand for obvious reason. Kasi ang totoo, kahit anong brand, kapag pasok sa 5 category na ito, dapat iwasan mo. Tara! Okay, number 1. At ito yung pinakadelikado. Yung mga e-bike na walang BMS o yung mga may BMS pero substandard. Okay, ano ba ulit yung BMS? Battery Management System. Ito ang utak ng battery mo. Ito ang nagmo-monitor kung sobra-sobra na ba yung charge, kung nagka-overheat na ba, kung may short circuit na nangyayari sa loob. Kasi kapag walang BMS o mababa ang quality ng BMS, walang pumipigil sa battery mo na mag-overheat. At kapag nag-overheat ang lithium-ion battery, well, syempre, sunog. At hindi ordinaryong sunog. Ang lithium battery fire ay sobrang init at sobrang bilis kumalat na hindi mo mapapatay ng tubig. Tingnan nyo, ang battery ng Fido L3 may 48 volts, 23.2 amp hours at sa loob nito may tamang BMS na nagmo-monitor ng bawat cell. Kapag puno na, automatic stop. Kapag mainit na, automatic cut off. Ang BMS ang nagpo-protect sa 3 bagay. Overcharge protection, para hindi sumabog kapag nakalimutan mong tanggalin sa charger. Over-discharge protection, para hindi masira ang cells kapag na-drain mo ng sobra. At thermal protection, para pag cut off kapag mainit na. Kapag wala kahit isa nito sa tatlong ito, delikado. O ngayon, paano mo malalaman? So, tanungin mo si seller, may BMS ba to? Ilan ang sales na minomonitor? Kapag hindi na masagot, syempre red flag. Pangalawa, tingnan mo yung spec sheet. Dapat nakalagay ang BMS details. And pangatlo, kung wala kang makitang safety certification, UL, CE o kahit TUV, mag-isip ka o magdalawang isip ka. Alright, and yung number 2, ito yung too good to be true ang specs. Yung may listing only na nakalagay, 500 watts motor, 100 kilometers range, that's 10,000 lang. Well, grabe naman, parang magic bike. Pero ito ang totoo, may presyo ang quality. Kung titingnan mo ang established brands na may totoong 500 watt motor at 90 km na range, ang presyo niyan ay nasa 20 hanggang 30k pataas. Bakit? Kasi ang battery na may totoong kapasidad para sa ganung range, pricey talaga o mahal. Ang motor na totoong 500 watts ay mahal. Walang magic. So, ano ang nangyayari sa mga super cheap na listing? Dalawa lang ang posibilidad. Isa, fake ang specs. Nakalagay 500 watts pero 300 lang talaga o mas lower pa. Pangalawa, totoo yung motor pero pinalitan nila ng mababang quality na battery at controller. Para mabawasan ng gastos. Either way, talo ka. Ito ang simpleng math. Ang range ng e-bike ay nakadepende sa watt hours ng battery. Hindi lang sa watts ng motor. Kapag sinabi nilang 100 kilometers ang range, tanungin mo, ilan ang volt at amp hours ng battery? And then i-multiply mo. Halimbawa, 48 volts times 23.2 amp hours, 1,000, 1,100 at 13 watt hours. Yung ganong kalaki ang battery. Kaya hanggang umabot ng 70 hanggang 100 kilometro sa real world riding. Pero kung ang battery nila ay 36 volts times 7.5 amp hours, 270 lang na watt hours.
imposible ang 100 kilometers. 30 hanggang 40 kilometer lang ang totoong range niyan. So, ang rule ko, compute mo muna bago mo i-cart. Volts times amp hours equals watt hours. Kung hindi nila sinasabi ang amp hours, well, red flag. Okay, ito yung pangatlo. Yung walang after sales. Ito yung tinatawag kong mga ghost seller. Meron silang magandang listing, magandang photos, magandang reviews na parang peke. Pero, tanungin mo sila, saan ang service center nyo? Tapos walang sagot. Meron ba kayong spare battery or spare controller? Tapos wala ring sagot. Ito yung hindi sinasabi sila ng mga online listing. Ang e-bike ay may consumable parts, yung battery. 2 hanggang 3 taon, kailangan mo ng palitan. And then, yung controller, pwede masira. Pati yung charger, pwede ma-short. Kapag walang after-sales support, kapag wala kang mabibilhan ng replacement parts, ang e-bike mo ay magiging parang mahal na dekorasyon na lang sa istante. Okay, for example, yung Fido L3 Plus. Yung battery nito, removable at may available na replacement. Ang charger, may spec na nakalagay. 54.6 volts, 3 amps, and kung masira, may mabibilan ako na compatible. Ganun ang tamang setup. So, bago ka bumili, itanong mo yung 4 na tanong na ito. Number 1, saan yung physical address ng service center ng shop? Pangalawa, available ba yung spare battery at spare controller? Pangatlo, gaano katagal yung warranty? At ano yung covered? Lastly, gaano na kayo katagal nagbebenta? Kapag walang maayos na sagot kahit isa, skip mo na, mag-save ka pa at bumili sa established seller. Okay, yung number 4. At ito yung napapanahon talaga. Ito yung e-bike na hindi talaga e-bike. Yung tinatawag na e-bike pero sa totoo lang, electric motorcycle na siya. Bakit kasi ito importante? Well, dahil sa batas. Sa Pilipinas, may classification system ang LTO para sa electric vehicles. Ang light electric vehicle o LEV, yung 50 kilos pababa, hindi kailangang i-register sa LTO at hindi kailangan ng driver's license. Pero kapag lumampas sa 50 kilos, kapag umabot sa 40 hanggang 60 kilometers per hour ang top speed, hindi na yan e-bike sa mata ng batas. Electric motorcycle na yan. Ang problema, maraming seller na nagma-market ng electric motorcycle bilang e-bike para hindi na kailangang i-register. And sino ang mahuhuli? Hindi yung seller, kundi ikaw. Kapag na-flag ka ng enforcer, ikaw ang walang registration, walang license, walang insurance. Alam ba nung nakarang taon, nagkaroon ng malaking debate sa Senado at Kongreso tungkol sa pag-impound ng e-bikes at e-trikes sa major roads. At ang pinaka-core issue, misclassification. Ang mga unit na nahuhuli, hindi talaga e-bikes, electric motorcycles na dapat nakaregister. So paano mo malalaman kung pasok sa LEV classification ang binili mo? 2 tanong lang. How much yung bigat and ano yung top speed? Kapag below 50 kilos at below 25 kph, LEV yan. Legal na e-bike. Kapag lampas, kailangan mo na ng registration, license, and insurance. At kung sinasabi ng seller na hindi kailangan ng registration, pero ang top speed ay 40 kph mas mataas pa, niloloko ka na. Okay, yung panglima, or lastly, ito yung pinaka-karaniwan at pinaka-minamaliit. Yung e-bike na may kasama ng maling charger o kaya yung second hand na e-bike na na-replace na ang charger ng hindi compatible. Well, ito yung point ko. Ang bawat battery ay may specific na charging voltage at amperahe. Ang 48 volt battery, kailangan niya ng 54.6 volt charger. Yan ang tamang full charge voltage para sa 48 volts lithium ion. Kapag ginamit mo ang 60 volt charger sa 48 volt battery, overcharge.
kapag walang tamang BMS na pumipigil, thermal runaway. Yung sa battery ko, well, nakalagay yung output na volts, yung amperes, at nakalagay yung volts nominal. And lahat siya nag-match. And tama. So, safe. Pero sa mga mura at walang brand na e-bike, minsan ang kasama lang ng charger ay generic. Walang label, walang proper voltage rating, walang auto cut-off. At lalo na sa second hand, nawala na yung original charger. Bilhin na lang ng kahit anong charger sa Shopee na close enough ang voltage. Hindi kasi pwede yun. So, ito ang rule. Always na check yung charger. Isa, tingnan mo yung voltage output. Dapat tama sa battery mo. Pangalawa, gumamit lang ng charger na galing sa manufacturer o kaya compatible na may tamang specs. Pangatlo, huwag mag-charge overnight kung di mo sure na may auto cut-off ang charger mo. And pang-apat, tandaan ang 15-15 rule. Pagkatapos mag-ride, magpahinga ng mga 15 minutes bago i-charge ulit. And then after ma-charge, another 15 minutes bago gamitin. Yun para mapahinga o lumamig yung battery. Okay, bago tayo mag-wrap up, mag-quick recap muna tayo. Tandaan, ito yung mga 5 types ng e-bike na hindi mo dapat bilhin. Number 1, yung walang BMS o substandard ang BMS kasi fire hazard. Number 2, ito yung mga listing na too good to be true ang specs. Compute mo lagi yung volts times amp hours equals watt hours. Number 3, yung mga walang after sale support. Tanungin mo, saan ang service center? Meron bang spare parts? And number 4, yung hindi pasok sa LTO classification. Below 50 kilos at below 25 kph, yan yung mga legal na e-bike. And number 5, yung maling charger at maling voltage. Always match the charger to the battery. Tandaan, hindi lahat ng mura ay masama at hindi lahat ng mahal ay maganda. Ang importante, alam mo kung ano ang binibili mo. So once again, salamat sa panonood and I'll see you on the next video. Thank you for watching.